GR. Number 229429, November 9, 2020. Nagugat ang kaso sa isang reklamo para sa iligal na dismissal, reinstatement na may buong back wages at benepisyo, hindi pagbabayad ng sweldo, sahod, 13th month pay, vacation leave at sick leave credits, na inihain ng empleyado laban sa employer. Sinabi ng manggagawa na noong 2 ng Enero taong 2013, siya ay tinanggap bilang Assistant Vice President para sa mining services ng employer upang pangasiwaan ang Departamento ng Human Resources ng kumpanya at upang magsagawa ng iba pang mga administratibong tungkulin. Kalaunan noong Hunyo taong 2013, inatasan siya ng kumpanya na magtrabaho bilang officer in charge ng project para tumulong sa mga operasyon habang nasa roster break ang kanyang supervisor. Noong ika-29 ng Disyembre taong 2013, sinabi ng manggagawa na inutusan siyang mag-impake ng kanyang mga gamit at huwag nang bumalik sa trabaho. Sinabi sa kanya ng supervisor na nagpa siya ang punong tanggapan ng kumpanya na tanggalin siya. Noong ika-6 ng Enero taong 2014, pumunta siya sa punong tanggapan upang i-verify at kinumpirma ng Executive Vice President at Chief Operating Officer ang pagtatapos ng kanyang trabaho. Iniling ang manggagawa na magsumite ng voluntaryong pagbibitiw ngunit tumanggi siya. Sa halip, inihain niya ang kasalukuyang reklamo. Sa kabilang banda, nanindigan ng kumpanya na tama ang pagkadismiss sa manggagawa dahil sa mahinang pagganap, na nagreresulta sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa. Upang patunayan ang makatarungang dahilan para sa pagpapatalsik, ipinakita ng kumpanya ang performance evaluation at iba't ibang memoranda na nagpapahiwatig ng matinding pagpapabe sa tungkulin at kawalan ng kahusayan sa bahagi ng manggagawa, tulad ng sumusunod, 1. Napabayan ang mga utos mula sa kanyang mga nakatataas, tulad ng truck hauling at volume studies. 2. Pagkabigo upang mapabuti ang tirahan ng mga empleyado. 3. Hindi pagsumit ng 2013 mine operations budget. 4. Pagkaantala sa pagsusumit ng mga ulat sa gastos at mga pagsingil na nagreresulta sa pagkaantala ng pagkolekta. At 5. Kabigwang gampanan ng kanyang mga tungkulin sa kabila ng palagiang paalala. Sinabi ng kumpanya na tumanggi ang manggagawa na pirmahan ang evaluation form dahil iginiit niya na mahusay siya sa trabaho. Bukod sa pagkakaroon ng makatarungang basehan, sinunod din ng pamunuan ng procedural due process sa pagtanggal sa trabaho ng manggagawa. Nangatuwiran ng kumpanya na bilang isang managerial na empleyado, ang manggagawa ay hindi karapat-dapat tumanggap ng 13th month pay, gayon din ng vacation leave at sick leave credits. Sa ilalim ng batas, hindi maaaring pilitin ang isang tagapag-empleyo na panatilihin ang isang empleyado na nagkasala ng mga gawaing labag sa interes ng kumpanya, partikular ang isa na nakagawa ng sadyang paglabag sa tiwala sa ilalim ng Artikulo 277(c). Ito ay batay sa katotohanan na ang isang empleyado ay may hawak na posisyon kung saan higit na pinagkakatiwalaan ang inilalagay ng pamamahala at kung saan higit na tapat sa tungkulin ang inaasahan. Gayunpaman, upang bigyang katwiran ang wastong pagpapaalis batay sa pagkawalan ng tiwala at kumpiyansa, ang pagsang-ayon ng dalawa, kondisyon ay dapat matugunan. 1. Ang empleyado ay dapat na may hawak na posisyon ng tiwala at kumpiyansa. At 2. Dapat mayroong isang aksyon na magbibigay katwiran sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa. Ang unang kinakailangan ay napatunayan sa kasong ito. Inamin ng mga partido na ang manggagawa ay isang managerial na empleyado, kaya may hawak na posisyon ng tiwala at kumpiyansa. Sinabi ng korte na ang kanyang posisyon bilang Assistant Vice President para sa mining services ng malaking negosyo ng kumpanya ay umaasa sa kakayahan ng manggagawa. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay binubuo ng pamamahala ng establishmento, o ng isang departamento o isang subdivision nito. Sa pagtanggal ng mga managerial na empleyado batay sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa, hindi kinakailangan ng patunay na lampas sa makatwirang pagdududa. Sapat na ang pagkakaroon lamang ng batayan para maniwala na sinira ng naturang empleyado ang tiwala ng kanyang amo. Ang antas ng patunay na ito ay naiiba sa antas ng patunay ng isang rank and file na empleyado na nangangailangan ng patunay ng pagkakasangkot sa mga di umano'y mga kaganapan, at hindi sapat ang mga hindi na kumpirmang pahayag ng employer. Sa kabila ng hindi gaanong mahigpit na antas ng patunay na kinasasangkutan ng mga managerial na empleyado,
Ang pagkawala ng tiwala at kumpiyansa bilang batayan para sa pagpapaalis ay hindi pagkakataon para sa pang-aabuso ng employer. Ito ay dapat na tunay, hindi isang paraan na naglalayong bigyang katwiran ang isang naunang aksyon na ginawa ng may masamang intensyon. Sa kasong ito, ang pagsusuri sa pagganap o evaluation ay nakakapagduda. Una, hindi ipinahiwatig ang petsa ng pagsusuri at panahon na sakop. Pangalawa, ang nagsagawa nito ay walang karapatang magsagawa ng pagsusuri dahil hindi siya ang immediate supervisor ng empleyado. Pangatlo, hindi napatunayan na ang kopya nito ay ibinigay sa empleyado. Kung talagang tumanggi ang nagrereklamo na tanggapin ito, dapat na nagpadala ang kumpanya ng kopya nito sa nagrereklamo sa pamamagitan ng sulat. Dahil dito, ang pagsusuri sa pagganap o evaluation ay isang paraan lamang upang bigyang katwiran ang pagtanggal ng empleyado dahil sa di umano'y mahinang pagganap ng trabaho. Sa kabilang banda, ang ika-11 ng Enero taong 2014 na email ng supervisor ng manggagawa at project manager ay nagsasabi ng kabaliktaran. Ang manggagawa ay pinuri ng kanyang supervisor para sa lahat ng mabuting gawaing nagawa niya sa proyekto. Samantala, ang mga memorandum na isinumite ng kumpanyang kung saan nakasulat ang ilang mga pagkilos ng kapabayaan ay hindi kapanipaniwala. Hindi ipinakita na ito ay ibinigay at pinapirma sa manggagawa. Ang kumpanya ay dapat na nagsumite ng mga talaan ng mga naantalang trabaho, pagsingil ng manggagawa, budget at ang nagresultang pinsala sa kumpanya. Dahil walang mahinang pagganap, labis na kapabayaan at kawalan ng kakayahan sa bahagi ng empleyado, walang batayan para sa di umano'y pagkawalan ng tiwala at kumpiyansa sa empleyado. Hindi nagawa ng kumpanya na patunayan na ang manggagawa ay tinanggal para sa makatarungan at o awtorisadong dahilan. Ang managerial na empleyado ay hindi basta-basta ma-dismiss dahil sa kanilang posisyon at ang korte ay sumasang-ayon na ang pagsusuri sa pagganap at ang memorandum ay walang basehan dahil ang mga ito ay hindi man lang ibinigay sa manggagawa. Ang mga dokumento ay lumilitaw na isang paraan ng pagtatangka upang bigyang katwiran ang pagtanggal ng manggagawa na sa pamamagitan ng salita lamang na ipinadala sa kanya ng kanyang on-site na supervisor. Ang paratang ng kumpanya ng mahinang pagganap na nagreresulta sa pagkawalan ng tiwala at kumpiyansa ay hindi malinaw at nakakumbinsi. Sa makatuwid, ay hindi sapat upang matiyak ang basehan ng pagtanggal ng manggagawa sa trabaho. Higit pa rito, ang kumpanya ay nabigong sumunod sa dalawang paunawa o notice na tuntunin sa ilalim ng Artikulo 272(b) ng Labor Code. Ang unang notice ay dapat maglaman ng mga dahilan para sa pagtanggal na nagbibigay sa empleyado ng sapat na pagkakataon na marinig at ipagtanggol ang kanyang sarili sa tulong ng isang kinatawan kung gusto niya. Ang ikalawang paunawa o notice ay dapat magpahiwatig na may mga batayan upang bigyang katwiran ang pagtanggal ng empleyado sa pagsasaalang-alang ng lahat ng mga pangyayari. Wala sa mga abisong ito ang ibinigay sa empleyado dahil ang kanyang pagkakatanggal ay ipinadala lamang sa kanya ng kanyang supervisor sa lugar ng pagmimina, sa mga tagubaylang natanggap mula sa pangunahing opisina ng kumpanya. Ipinakikita pa ng email ng empleyado sa kanyang supervisor na kailangan niyang pumunta sa opisina ng kumpanya upang i-verify para sa kanyang sarili kung ang kanyang trabaho ay talagang natapos na. Maliwanag, ang pagpapaalis sa manggagawa ay labag sa batas dahil pinagkaaitan siya ng kanyang karapatan sa substantive at procedural due process. Pinapaalalahanan namin ang mga employer na ang maling gawaing iniuugnay sa empleyado ay dapat na isang tunay at seryosong paglabag at hindi isang pagkamuhi, kawalang interes, o maliit na hindi pagkakaunawaan. Ang nakataya ay ang reputasyon, mabuting pangalan, at pinagmumulan ng kabuhayan ng empleyado, kahit papaano. Kaya, ang empleyado ay ilegal na tinanggal. Inutusan ng kumpanya na bayaran ang empleyado ng mga sumusunod. 1. Separation pay na katumbas ng isang buwang sweldo bawat taon ng serbisyo. 2. Buong back wages, hindi kasama ang site living allowance, mula ika-16 ng Enero taong 2014. Ang separation pay at full back wages ay dapat kalkulahin hanggang sa petsa ng aktwal na pagbabayad. 3. Proporsyonal na 13th month pay mula Pebrero taong 2013 hanggang Desyembre taong 2013.